Muli, magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share dito po sa ating daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa chapter 13 ng Leviticus. At ang aking pong share dito po sa verse 1 to 8 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. Sinabi ni Yahweh, kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay mamamaga, magnanana o kaya ay magkakaroon ng parang singaw at ang mga ito ay maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron o sa mga anak niyang pari. Susuriin ito ng mga pari at kung makita nitong namuti ang balahibon sa balat at sa palagay niyang ito'y tagos sa kanyang hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat at ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang kitong. Kung magkakagayon, ipapahayag niya itong marumi. Ngunit kung ang balat lamang ang namuti at hindi ang balahibo, ihiwala ito siya ng 7 araw. Pagkatapos susuriin siyang muli sa 7 araw at kung tingin ng pari ay hindi lumalala ang sakit sa balat, ng 7 araw pa niya itong ihiwalay. Pagkaraan ng 7 araw, susuriin niyang muli ang may sakit. Kung nagbalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang sakit sa balat ay hindi kumakalat sa ibang bahagi ng kanyang katawan, ipapahayag siyang malinis dahil isa lamang itong pamamaga. Lalaban niya ang kanyang damit at siya ay magiging malinis na. Ngunit kung mamamaga uli ang kanyang balat at kumalat sa sakit ng ibang bahagi ng katawan, muli siyang haharap sa pari. Sisisiyatin siyang muli. Kung ang pamamaga ay kumakalat nga, ipapahayag ng pari na may sakit at marumi, may sakit sa balat na parang kitong ang taong yon. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isi-share ngayon ay sa Leviticus chapter 13 verse 9 to 15. Ang sino mang magkaroon ng sakit na ito ay dapat dalhin sa pari para masuri. Sisiyasatin ito at kung ang namamagang balat ay mamuti at magnaknak at ang balahibo nito ay mamuti rin, hindi na siya hihiwalay sapagkat tiyak ngang siya'y marumi. Kung kumalat ito sa buong katawan, sisiyasatin siya ng pari at kung ang naging maputing lahat ang balat niya, ipahayag siyang malinis. Subalit sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay muling magsusugat-sugat, ituturing siyang marumi. Sisiyasatin siya ng pari at kung gayon nga ang makikita rito, ipahayag nitong marumi ang taong iyon. Ang paglinaw ng mga sugat ay tanda na ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong at siya ay maituturing na marumi. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Leviticus chapter 13, verse 16 to 22. Kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa pari upang muling magpasuri. Kung makita ng pari na ang kanyang sugat ay pumuti, ipapahayag siyang magaling na. Malinis na siya ayon sa ritual. Kung magkapigsa ang alinmang bahagi ng kanyang katawan at gumaling, ngunit ito'y mamamaga uli at mamumuti o mamula, dapat humarap sa pari ang taong yon. Kung makita niyang tagos sa laman ang sugat at ang balahibo nito ay namumuti, ang taong yon ay may sakit sa balat na
parang kitong. Ang pinagmulan nito ay sa pigsa. Ngunit kung hindi naman tagos sa laman hindi namuti ang balahibo ang may sakit ay ibubukod ng 7 araw. Kung lumaganap ito sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag siyang marumi sapagkat siya ay may nakakahawang sakit sa balat. Amen. Levitico chapter 13 verse 23 to 29. Ngunit kung ang pantal na makintab ay tumigil sa kanyang kinaroroonan at hindi kumalat, ay piklat nga ng bukol ay papakilala ng saserdote na malinis siya. O pagka nagkaroon sa balat ng laman ng paso ng apoy at ang lamang paso ay naging tilapantal na makintab na namumulang puti o maputi. At titingnan nga ng saserdote at narito kung makita ang bundok ay puti sa pantal na makintab at tila man din malalim kaysa balat, ay ketong nga na lumitaw sa paso at ipakilala na saserdote na karumaldumal sa loob ng ketong mga yaon. Ngunit kung pagtingin ng saserdote at narito kung makita nga sa pantal sa makintab at walang balahibong maputi at hindi impis kaysa balat, kundi namutla, ay kukulangin nga siya sa saserdote na 7 araw. At titingnan siya ng saserdote sa 7 araw. Kung kumalat sa balat, ay papakilala ng saserdote na karumal-dumal salot ng ketong mga ngayon. At kung ang pantal na makintab ay tumigil sa kaniyang kinaroroonan at hindi kumalat sa balat, kundi pumutla, ay pamamaga ng paso yaon ay pakikilala ng saserdote ng malinis sapagkat piklat na paso yaon. At kung ang sinumang lalaki o babae ay mayroong tila salot sa ulo o sa baba. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 13 verses 30 to 36. Ito po ang nakasaad. Dapat ipasuri niya iyon sa pare kung yun ay sukat na nga at ang buhok o balbas ay naninilaw at madalang ang pagtubo. Ipapahayag ng pare na ang taong yun ay marumi dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa sa ulo o sa baba. Pero kung sa pagsusuri ng pare ay nakita na hindi naman lumalalim ang sugat at walang maitim na buhok o balbas, ibubukod siya ng pare sa mga tao sa loob ng 7 araw. At sa 7 araw, muling susuriin ng pare ang kanyang sakit sa balat. At kung hindi naman kumalat at hindi rin nagkasugat ang balat at hindi rin naninilaw ang buhok o balbas, dapat niyang kalbuhin ang kanyang buhok o ahitin ang kanyang balbas, maliban sa bahaging may sakit sa balat. At muli siyang ibubukod ng pare ng 7 araw pa. At sa 7 araw, muling susuriin ng pare ang kanyang sakit. Kung hindi na kumalat ang sakit sa balat at hindi na rin nagkasugat, ipapahayag ng pare na siya ay malinis. Kaya lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing na siyang malinis. Pero kung ang sakit sa balat ay muling kumalat sa kanyang katawan, pagkatapos na maipahayag ng pare na malinis na siya, muli siyang susuriin ng pare at kung kumalat na ang sakit sa kanyang balat, hindi na niya kailangan magpasuri pa sa pare kung may buhok o balbas na naninilaw dahil tiyak na marumi siya. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito ay sa Leviticus chapter 13 verses 37, 43 na sinasabi, if in his sight the scale has remained, however, and black hair has grown in it, the scale has healed, he is clean, and the priest shall pronounce him clean. 38. When a man or a woman has bright spot on the skin of the body, even white bright spots. 39. Then the priest shall look, and if the bright spots on the skin of their bodies are a faint white, it is eczema that has broken out on the skin. It is clean. 40. Now, if a man loses the hair of his head, he is bald. He is clean. 41. If his head becomes bald at the front and sides,
he is bald on the forehead, he is clean. 42. But if on the bald head of the bald forehead there occurs a reddish-white infection, it is leprosy breaking out on his bald head or on his bald forehead. 43. Then the priest shall look at him, and if the swelling of the infection is reddish-white on his bald head or on his bald forehead, like the appearance of leprosy in the skin of the body. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 13 verses 44 to 50. The man is indeed infected with the skin disease and is unclean. The priest must pronounce him ceremonially unclean because of the sore on his head. Those who suffer from a serious skin disease must tear their clothing and leave their hair uncombed. They must cover their mouth and call out, "Unclean, unclean." As long as the serious disease lasts, they will be ceremonially unclean. They must live in isolation in their place outside the camp. Now, suppose mildew contaminates some woolen or linen clothing, woolen or linen fabric, the hide of an animal, or anything that made of leather. If the contaminated area in the clothing, the animal hide, the fabric, or the leather article has turned greenish or reddish, it is contaminated with mildew and must be shown to the priest. After examining the affected spot, the priest will put the article in quarantine for 7 days. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat at nasa Leviticus chapter 13 na po tayo. Ang aking pambabasahin ay sa verses 51 to 59. Ang chapter 13 ay patungkol po ito sa tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. Mababasa natin dito may 7 uri ng sakit sa balat na mababasa rito yung leprosy po, yung mga nakakahawang sakit sa balat. Ang aking pong babasahin ay sa verses 51 to 59. Nasabi rito, sa ikapitong araw, muli niyang titingnan ito at kung ang amag ay humawa sa ibang bahagi ng damit, maging ito'y kagamitang yari sa tela o balat, ituturing itong marumi. Susunugin na niya ang mga ito sapagkat ito'y nakakahawa. Subalit kung hindi naman humahawa sa ibang parte ang mantsa nito, maging ito'y sa damit, sa kagamitan yari sa balat o sinulid, iuutos niyang labhan iyon. Ngunit ipapatago pa niya ng 7 araw. Pagkatapos muli itong sisiyasatin ng pari. Kung hindi pa rin nagbabago ang kulay nito, kahit hindi humahawa, ituturing na itong marumi at dapat sunugin. Kahit ang amag ay nasa loob o nasa labas na bahagi ng kagamitan, ngunit kung mapuna niyang kumukupas ang mantsa, ang bahaging ito'y gugupitin niya sa damit o kagamitang yari sa tela o balat. At kung may lumitaw pang ibang mantsa, ang damit ay dapat nang sunugin. Ngunit kung malabhan ang damit, kagamitang yari sa balat o sinulid, at paalis ang mantsa ay lalabhang muli at ituturing ng malinis. Ito ang tuntunin tungkol sa mga amag ng anumang kasuotang damit o balat upang malamang kung marumi o malinis ang mga iyon. Purihin Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa ating nabasa dito sa chapter 13, meron po ditong 7 uri na mga sakit sa balat at 7 araw na pagsusuri, napaka-significant number ulit ng nabanggit dito, yung 7, para kasi po yung sakit sa balat dito po, ito pong ibabatay natin siya ngayon sa ating paano natin i-apply ito sa panahon natin ngayon. Di po ba itong mga sakit sa balat na nabanggit dito ay nakakahawa? Ito po sa ngayon ay may babase natin bilang kasalanan. Di po ba may mga kasalanang mga nakakahawa?
Kaya dito sinusuri nila kung ang yung sakit na iyon ay nakakahawa, kailangan i-quarantine sila, no? Pero kung yun naman ay hindi malala, binibigyan nila iyon ng kaukulang panglunas, no? Katulad dun sa akin na basa doon sa patungkol sa amag, kung ito ay sa mga kagamitan o sa damit, no? Meron kasing mga gano'n na nahahawa, kaya kailangan na agapan pa. Yung mga gamit na nahahawa ay nakakapanghinayang man, pero kailangan itapon na. Ito rin ay patungkol din sa mga kasalanan na sa ngayon may kasalanan na hindi natin napapansin na nakakahawa pala, no? Kaya nga ang mga pari rito ay naatasan para sila yung magsiyasat, sila yung gumawa ng pinag-uutos ng Diyos na yung mga may sakit ay paghiwalayin. Sa ngayon naman, ang pari ay kumakatawan sa, sabihin natin, mga pastor, no? Yung mga pastor, ano po bang hatid nila na ibinibigay sa atin? Di po ba't magandang salita ng ating Panginoon, no? Na dahil dito, unti-unti tayong di po ba hindi naman lahat ng mga nagsisimba o umaatin sa simbahan, una pa lang ay malinis na. Dito sa pagpupunta natin sa church, nakakapakinig tayo, unti-unti tayong gumagaling doon sa ating mga kasalanan. Kaya dito binabatay dito na iba yung hinihiwal. Bakit kasi ginagawa yon? No, gusto ng Diyos na proteksyonan ka doon sa mga nakakahawang sakit. Sa ngayon, nabumuhay tayo sa spiritual world at alam naman natin na laganap na marami na mga kasalanan. Nais ng Diyos na yung mga believers ay ihiwalay doon sa mga nakakahawang mga kasalanan. Kasi ang kasalanan ay nakakahawa, parang sakit po iyan. No, at nais una ng ating Panginoon bigyan tayo ng proteksyon sa mga nakakahawang sakit o kasalanan. Kaya hinihiwalay niya. Yung ang sakit ngayon, ikukumpara natin sa mga sakit na nakakahawa. Yung mga believers ay hinihiwalay niya. Kaya andun yung proteksyon ng mga believers. Tapos, di ba napapakinggan natin, halimbawa, no, sa pag-church natin, yan, nasabing ko nga kanina na doon, dati tayo ay hindi naman talaga ganito ang mga ugali natin. May nabago tayo. Na parang quarantine yan eh. Kumbaga dati, yun yung pinaka-quarantine natin yan doon sa church. Dati tayo may sakit at tayo ay napunta rito at dahil nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, tayo gumagaling, no, sa ating mga sakit. Kaya yun ay iba't ibang uri ng kasalanan, no, na nais ng Diyos na maging holy tayo. At yung pangatlo, after na maging holy ka, ano ang nais mo sa buhay mong gawin? Magpapatuloy ka ba doon sa kasalanan mo? Babalik ka pa ba sa dating pinanggalingan mo? Di po ba nais mong magpasubmit sa Diyos? Kasi kaya ka nandoon dahil may faith ka na ikaw ay gagaling, na ikaw ay magbabago. Kaya ikaw ay nais mong magpasubmit sa Diyos, no? Ito pong mga nababasa natin, nasasabi dito sa itong mga nangyayari dito nabasa natin sa Biblia noon ay nangyayari ngayon. Parehas ito'y nagbibigay sa atin ng katuruan, no? Yung mga nababasa natin. Dahil ito sinasabi sa 2 Timothy chapter 3:16. Ang sabi rito, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Kaya ang tanong po, ang kasalanan po ba ay nakakahawa? Opo, nakakahawa ang kasalanan. Kaya po, patuloy po tayong ngayon nagpapa-quarantine doon po, no, sa church, sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo patuloy na nagpapalinis. At dahil bakit tayo nandoon, nais ng Diyos na tayo ihiwalay doon sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya
yung mga believers ay binibigyan ng Diyos ng protection. At yun lamang po. God bless po sa atin lahat.